Naniniwala ka ba sa kasabihan na kalabaw lang ang tumatanda? Na ang tao, kahit na nagkakaedad na, ay nangangailangan pa rin ng paggalinga at pagmamahal mula sa iba? Dear Mama Mia, hiwalay na po ang parents ko. Matagal na rin na hindi na sila nagsasama, kaya nakasanayan ko na ang palipat-lipat ng bahay. Minsan kasi Mama Mia ay nasa bahay ako ng papa ko at minsan naman ay sa mama ko hanggang sa nakapagdesisyon na ako na kay mama na ako tumira. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Aimee. At ito po ang kwento ko at ang kwento ng mama ko at ng boyfriend niya. May talyer po ang papa at si mama ko naman ay may maliit na karinderya. Siguro pinili kong tumira kay mama dahil malapit ako sa pagkain. Kaya naman medyo malaman ang pangangatawan ko, Mama Mia. May kinakasama ang tatay ko dati pa. Meron na rin silang mga anak. Pero ang mama ko ay hanggang boyfriend-boyfriend lang siguro. Ayaw niya ng commitment. Kaya naiinis na rin ako, Mama Mia, dahil simula nang magkahiwalay sila ng papa ko, ay parang nakaapat na papalit-palit na boyfriend si mama. Kahit pa na nasa late 40s na siya. Sabi niya sa akin dati na life begins at 40. At sabi niya na si papa lang ang minahal niya noon, pero nagkahiwalay sila sa hindi kadahilan ng ayaw na nilang dalawang sabihin sa akin. Mama Mia, meron akong 2 kapatid. Kapwa na rin may mga pamilya na. Kaya ako na lang ang single at ako na lang ang naiwan sa poder ni mama. Itong pang-apat niyang boyfriend ay parang ayaw ko nang magpatuloy pa dahil matanda na po ang mama ko. At ang boyfriend niya naman ay 25 years old pa lamang. Iniisip ko noon, Mama Mia, na baka dahil lang sa pera kung kaya't nakikisama ang lalaki sa mama ko. Mama Mia, para akong naging detective at gusto kong alamin ang background ng lalaki. Hindi siya nakapag-college. High school graduate lang siya. May itsura, matangkad at kung bibihisan mo lang ay masasabi mong matino ang kanyang tindig. Pero kahit na ganoon, Mama Mia, ay nagreklamo pa rin ako kay mama nung binanggit niya sa akin na 25 years old lang ang boyfriend niya. Mama naman mas matanda pa yan sa ate ko. Sabi mo 25 siya, di ba? Parang anak niyo na yan, ma. Anak, Aimee, gusto ko siya. Mahal ko si Benji. Yan ang palaging sinasabi ni mama sa akin. Pero ang nasa isip ko noon, Mama Mia, ay isang malaking kalokohan lang yang mahal-mahal na yan, lalo na't ang layo ng agwat ng kanilang edad. Nakiusap pa ako kay mama na itigil niya ang kahibangan niya. Sabi ko ay hindi na siya nakakatuwa. Pero ang sabi niya, Mama Mia, kahit na sa edad niya ay kailangan niya ring lumigaya. Nangatwiran siya na bagamat bata raw si Benji, ay hindi naman ito nangangahulugan na hindi siya minamahal nito. Sa katunayan, ang dami daw benefits ng relasyon nila ni Benji para sa kanya. Mas na-energize daw si mama ko at ang sabi niya pa, Mama Mia, ay mas nagkakaroon siya ng dahilan para alagaan ang kanyang katawan. Mama Mia, nandiri naman ako sa sinabi ni mama dahil alam kong may ibang pakahulugan yon. Ang sabi niya ay wag ko na lang daw siyang pakialaman. Masanay na raw ako dahil nangangailangan rin daw siya ng paggalinga ng ibang lalaki. Bakit daw ang papa ko ay hindi ko naman pinakikialaman at bakit siya raw ay ang dami ko pang sinasabi gayong boyfriend lang naman daw ang sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, Mama Mia, ibang kaso naman si papa.
dahil nakahanap siya ng halos kaidaran lang niya at nagsettle ito sa babaeng yon. Samantalang si mama ko naman ay palipat-lipat na nga ng boyfriend, pabata pa ng pabata ang ninonobyo niya. Ang sabi ni pa Mama Mia sa aming dalawa para daw ako ang naging magulang. At siya raw ang anak na pinapangaralan ko na huwag ituloy ang pakikipagrelasyon dahil makakasira ito sa buhay niya. Tumatawa pa siya habang sinasabi niya yon. Ma, bakit ka naman ganyan? Umakto ka nga sa edad mo. Naiinis ko nang sabi sa kanya. Alam mo anak, sa ating dalawa mas magmumukha kang matanda kapag ganyan lagi ang ugali mo. Dapat good vibes ka lang. Ano ba? Hindi naman nakaka-good vibes yung lalaking yan. Sabi ko pa sa kanya. Hoy, aminin mo anak, gwapo siya no? At saka kapag gwapo, nakaka-good vibes talaga. Mama Mia, hindi na talaga ako nanalo sa usapan naming dalawa ng mama ko. Isang araw ay lumapit sa akin ang boyfriend ni mama at tinatawag ako. Oh, bakit mo ako tinatawag? Nagmamadali ako, ano bang kailangan mo? Naiinis kong sabi sa kanya. Mama Mia, sabi niya ay narinig niya raw ang naging usapan naming dalawa ng mama ko. Inassure niya sa akin na mahal niya ang mama ko at tapat raw siya rito. Pero hindi ako naniwala, Mama Mia. Alam ko na maraming beses nang kumita ang ganyang paliwanag at linyahan. Pero nag-insist siya sa akin na totoo daw ang sinasabi niya. Malinis daw ang intensyon niya sa mama ko. Pero hindi talaga ako naniniwala sa kanya. Sino ba namang matinong 25 years old na lalaki ang papatol sa isang babaeng malapit ng magsikwenta? Kaya naman, pinabayaan ko na lang sila dahil yun naman ang pakiusap sa akin ng mama ko. Mama Mia, mabanggit ko nga lang pala na hindi ako mahilig sa pag-aaral. Hindi ko alam kung bakit. Sinubukan kong mag-college noon pero parang wala talaga. Ang nasa isip ko lang ay makahanap ako ng tamang negosyo para mabuhay ako at makahanap rin ng tamang lalaki na makakasama ko at pareho kaming hahanap ng kung anuman itong negosyo para mabuhay kaming dalawa. Alam ko, Mama Mia, na maganda at advantage pa rin kung nakapag-aral ka. Dahil kapag may pinag-aralan ka ay nagbibigay ito ng assurance for a better future. Pero hindi ko alam, sadyang allergic nga yata ako sa school. Simula kasi nung third year high school ako, Mama Mia, ay natuto na akong uminom. Kapag may problema, beer at alak lang ang katapat. Pero masasabi ko naman na kahit gano'n ay marunong naman akong mag-control sa sarili ko. Isang gabi habang walang tao sa karinderya namin ay umiinom ako habang minamarinate ni na mama ang karne para lutuin sa umaga. Bigla namang lumapit sa akin ang boyfriend niyang si Benji. Aba, pangalawang bote mo na yan ah. Inirapan ko siya, Mama Mia, at sinabihan ko siyang wala siyang pakialam. Umalis siya at naaalibadbaran ako sa pagmumukha niya. Mama Mia, tinanong niya ako kung bakit ko raw siya pinapaalis. Gusto ko raw ba siyang makita na palagi na lang nakadikit kay mama ko? Tanggap ko na raw ba siya para sa mama ko? Mama Mia, lalo akong naiinis sa kanya. Tigil-tigilan mo nga ako dyan, Benji. Sinisira mo ang gabi ko. Ikaw talaga, grabe ka sa akin, no? Grabe na kung grabe, basta umalis ka. Ayokong nakikita yung pagmumukha mo. Amy, tanggapin mo na sana ako. Nagmamahalan kami ng mama mo. Ayoko naman yung na-awkwardan ako sa'yo kasi nga ayaw mo sa akin. At wala kang tiwala na malinis ang intensyon ko sa nanay mo. Alam mo, Benji, tingnan mo ha, 21 years old lang ako. Ikaw, 25. Yung ate ko, 24. Yung kuya ko naman, 23.
Alam mo, parang anak ka na ng mama eh. Yun ang pinaliwanag ko sa kanya. Pero sabi niya, Mama Mia, bakit ba ako ang namomroblema at iniisip ang edad nilang dalawa? Bakit daw hindi yung kaligayahan ng mama ko ang isipin ko? Tatayo na sana ako dahil alam ko na hindi rin siya makikinig sa akin nung sabi niya na umupo ako dahil sasabayan niya akong uminom. Nagpaalam raw siya kay mama na sasabayan ako na uminom nung gabing yon. Dahil doon, Mama Mia, ay tinanggap ko na lang sa sarili ko na wala na talaga akong magagawa sa relasyon ni Mama at ni Benji. Alam mo, malalagot ka talaga sa akin kung sakaling lolokohin mo ang mama ko. Ang sabi ko sa kanya. Nag-promise naman siya, Mama Mia, na hindi raw niya sasaktan ng mama. Sabi niya, Mama Mia, ay tutulong din daw siya sa karinderya at hindi raw niya balak mag-ala prinsipe. Ang gusto niya raw ay maging katuwang ng mama ko. Wala raw siyang ibang intensyon kundi ang mahalin ng mama ko. Kaya naman, sinabi ko sa kanya na sige, maniniwala na ako. Basta araw-araw niyang patunayan sa akin na ang mga sinasabi niya ay totoo. Dahil doon, Mama Mia, ay nag-inuman kami at nakikitawan na rin ako sa mga biro niya sa akin. Na-convince ako ni Benji na mabuti ang hangarin niya sa mama ko. Sana lang talaga, Mama Mia, ay mali ang nasa isip ko. At sana iba nga siya talaga sa naging boyfriends noon ni mama. Na pinaiyak lang ang mama ko at iniwanan pagkatapos mahuthutan. Bilang anak, ayoko rin naman na nasasaktan ang aking ina, Mama Mia. Gusto ko rin na maging maligaya siya. Kung itong pagkakaroon niya ng Benji ang magpapasaya sa kanya, edi sige, hahayaan ko na siya. Nabalitaan ng papa ko, Mama Mia, ang tungkol sa bagong boyfriend ni Mama. Tumawa lang ang papa ko tungkol dito, pero napapansin ko na may lungkot sa kaniyang mga mata. Ano kaya ang dahilan ng lungkot na yon? Iniisip ko rin kung ano kaya ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Mama. Sobrang nahihiwagaan kasi ako, Mama Mia, dahil kahit kailan ay hindi binanggit sa akin ni Mama o ni Papa ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. May pagkakataon ba na malalaman ko ang totoong dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa? Mama Mia, hindi ko na rin iniisip ang bagay na yon dahil nakikita ko naman na consistent ang pinapakita ni Benji na mahal niya ang mama ko at hindi siya naging pabigat dahil tumutulong talaga siya sa karinderya ng mama. Nagluluto siya kaya nakuha niya ang tiwala ko, Mama Mia. Parang magkabarkada na lang kaming dalawa, lalo na kapag hindi busy sa karinderya at nagbibitaw pa siya ng mga jokes na minsan ay hindi nakakatawa pero natatawa pa rin ako. In short, Mama Mia, ay naging magaan ang loob ko kay Benji. At na-wish ko noon na sana siya na ang huling lalaki ng mama ko. Dahil kampante na ako sa kanya na magiging katuwang ng mama. At nakikita ko rin sa mga mata ni Mama na masaya siya sa piling ni Benji, Mama Mia. Kung anong apoy sa mga mata ni Mama, tama ang sinabi niya na may asim pa siya at kaya pa niyang magmahal ng iba kahit pa nga mas bata nang hindi hamak sa kanya. Mama Mia, isang araw habang nasa karinderya kami sa labas ay may dumaan na sasakyan. Lumapit sa akin si Benji. Ang ganda ng pwesto mo dito ah. Oo nga, hindi boring dito kasi maraming dumadaan. Inom ka oh. Salamat. Teka, nag-usap kami ng mama mo. Sabi niya sa akin. Nahihiwagaan ko, Mama Mia, na ako na ang pinag-uusapan nilang dalawa. Oh, anong pinag-usapan niyo tungkol sa akin? Pinagchichismisan niyo ako? Hindi. Balak sana ng mama mo na mag-aral ka ulit. Bakit nga ba hindi ka mag-aral? Kaya ka namang pag-aralin ng mama at papa mo ah.
Sabi niya sa akin. Nako, masasayang lang sila ng pera. Hindi talaga ako mahilig sa pag-aaral eh. Hahanap na lang ako ng mapapangasawa ko. Natawa si Benji sa sinabi ko, Mama Mia, at ang sabi niya ay iba rin daw ako. Sabi ko ay siya na lang ang mag-aral. Hindi pa rin naman siya nakapagtapos. Sabi ko na siya na lang ang mag-college kung mahilig siyang mag-aral dahil ako ay wala talagang kahilig-hilig doon. Nako, parang hindi ko rin kaya yung pag-aaral. Okay na ako dito sa pagluluto at pagtulong sa karinderya. O, kita mo na? Pasuggest ka pa dyan na mag-aral ako eh. Ikaw rin pala mahina din eh. Kaya itsatay lang tayo. Takot na mag-aral. Ang sabi niya, Mama Mia, ay matanda na raw siya para sa pag-aaral. Sabi ko ay kaya pa naman ang 25. Kung talagang gustuhin niya. Habang nag-uusap kaming dalawa, Mama Mia, ay nababanggit niya sa akin na manang-mana raw ako sa mama ko. Bigla namang sumabat si Mama sa likuran at ang sabi niya ay talagang mana ako sa kanya dahil anak niya ako. Natutuwa akong makita nang lumapit si Mama kay Benji at inakbayan ni Benji ang mama ko. Natutuwa akong makita na masaya ang mama ko, Mama Mia. Natutuwa rin ako dahil siguro nga ay nakahanap na si Mama ng isang lalaki na tunay na magmamahal sa kanya. Nakikita kong sobrang bait ni Benji. At araw-araw ay napapansin kong mas gumagwapo siya. Parang mas may kislap ang kanyang mga mata. Tuwing ngumingiti siya sa akin ay naghahati dito ng kakaibang saya sa puso ko. Hindi ko yon pinagtuunan ng pansin noon, Mama Mia. Nagdaan pa ang ilang mga araw ay nakakaramdam na ako ng kakaiba para kay Benji. Kumakabog ang dibdib ko ng malakas tuwing malapit siya sa akin. Hanggang sa inamin na ni Benji sa akin, Mama Mia, na parang nagkakagusto na siya sa akin. Hindi talaga ako mapalagay sa narinig kong yon mula sa kanya. Hindi ko alam kung papaano magre-react noon. Hindi mahirap na magustuhan si Benji. Pati puno ang kanyang pangangatawan. May maamo siyang pagmumukha na para bang gusto mong kayakap lagi lalo na sa gabing malamig. Oo, Mama Mia. Nahuhulog na rin ako kay Benji. At hindi ko alam kung bakit pinagtapat ko na rin sa kanya ang nararamdaman ko. Mama Mia, lihim naming minamahal ang isa't isa. Natatakot kami sa araw-araw na malaman ng mama ko ang tungkol sa lihim naming relasyon. Kahit kasi masaya ako sa piling ni Benji at minamahal ko siya, ay ayaw ko rin namang masaktan ang mama ko, Mama Mia. Ayokong umiyak ulit ang mama ko nang dahil sa isang lalaki. Sinubukan ko namang pigilan ang sarili ko. Sinubukan kong wag mahulog ang loob ko kay Benji. Pero hindi ko nagawa. Siguro nga dahil sa araw-araw kaming magkasawang dalawa. At dahil na rin sa lihim naming relasyon, unti-unti ay nagiging mapusok at mapanganib ang aming mga kilos, Mama Mia. Isang araw habang nasa kusina kami at wala ang mama ko ay niyakap ko si Benji habang nagluluto siya. Sabi niya ay wag daw akong ganon, baka makita kami ni Mama. Sabi ko naman ay umalis si Mama. Naniningil ng mga pautang niyang negosyo. Lumingon sa akin si Benji. Sinabi niyang mahal na mahal niya ako. Hinalikan niya ako, Mama Mia. Pagkatapos ng halik na yon ay tinanong ko siya kung mahal rin ba niya ang mama ko. Pareho ko kayong mahal. Natawa na lang ako sa sinabi niya, Mama Mia, at hinalikan siya pabalik. Lumalim ang aming paghahalikan.
Mama Mia, sinabi ko sa kanya na hanggang halikan lang talaga kami. Ayoko naman na may mangyari sa amin, lalo pa doon sa kusina. Natawa naman siya. Ang sabi niya ay ayaw rin daw niya na may mangyari sa amin sa kusina at baka madatnan pa kami ni Mama. Natawa rin ako at ang sabi ko, Mama Mia, ano ba talagang meron siya kung bakit gustong gusto ko siya? Tumawa naman siya. Pero naging seryoso ako. Sinabi ko sa kanya na hindi ko akalain na mahuhulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko akalain na ang taong kinamumuhian ko dati at ayaw na ayaw kong makasama sa isang bubong at ayaw na ayaw ko para sa mama ko ay ngayon ay minamahal ko na. Mama Mia, biglang dumating si Mama at mabuti na lang at hindi niya narinig ang pinagsasabi ko kay Benji. Naiirita kasi siya dahil may mga ibang umutang sa kanya na hindi pa rin nagbabayad hanggang ngayon. Kaya naman, ipinaghain na lang siya ni Benji at pinakain. Nung gabing yun, ay biglang kumatok si Benji sa kwarto ko. Nagtanong ako sa kanya, Mama Mia, kung bakit siya nandoon sa kwarto ko na gabing-gabi na. Pero hindi niya ako sinagot at hinalikan niya ako. Ang gusto niya ay ituloy namin ang nangyayari kanina sa kusina bago pa dumating ang mama. Hindi na ako nakapagpigil, Mama Mia. Hindi na ako tumutol. Pumayag na ako na magpaangkin sa kanya. Pumayag na ako na ibigay ang lahat-lahat ko kay Benji. Pero nasa kalagitnaan kami ng aming pagniniig, Mama Mia, ay hindi namin napapansin na may papalapit sa amin. Siguro dahil na rin sa sobrang excitement namin ay hindi ko pala nailock ang pinto ng kwarto ko. Hubad na kaming dalawa nung biglang bumukas ang pinto. Sumigaw ang mama ko. Mga hayop kayo! Mama Mia, hindi ko alam at hindi ko maipinta ang mukha ko sa gulat nung makita kami ni Mama. Sinugod niya si Benji. Pinagsasasampal niya ito. Hayop ka, Benji! Anak ko pa talaga! Naiiyak na rin ako, Mama Mia. At ako naman ang pinagbalingan ni Mama ng kanyang mga sampal. At ikaw naman, Amy, bakit mo nagawa sa akin to? Mama Mia, sobrang nahiya talaga ako sa mama ko dahil sa tagpong yon. Nakita niya kaming dalawa ng boyfriend niya na walang mga saplot sa katawan at magkaniig sa kama. Wala akong ibang masabing paliwanag sa nangyari. Hindi ko alam kung papaano ko ipaliliwanag ang tagpong yon sa loob ng kwarto ko. Isa lang ang alam naming lahat. Nagtaksil ako at si Benji sa mama ko. Mama Mia, sobrang takot ako sa lahat ng nagawa ko. Bawal na pag-ibig, bawal na relasyon ang pinasok ko. Na ngayon ay hirap akong takasan. Dahil kailangan kong ayusin ang kamaliang nagawa ko. Hindi naman po pwede na basta-basta ko na lang iwanan ang pagkakamali kong yon. Alam ko na malaki ang kasalanan ko sa mama ko. Hindi mali ang umibig pero mali ang pag-ibig kung ang inibig mo ay pag-aari na ng iba. Lalong-lalo na kung ang boyfriend mo at ang minamahal mo ay siya ring boyfriend at minamahal ng sarili mong ina. Mama Mia, hindi ko alam kung papaano ko aayusin yon. Ang tanging tanong sa isip ko noon ay ano na kaya ang mangyayari sa aming tatlo. Para akong bato noong gabing nahuli kami ni Benji ng mama ko, Mama Mia. Agad-agad niyang pinalayas at hiniwalayan si Benji. Nakatikim rin ako ng ilang sampal mula kay mama. Pero hindi ako sumagot at hindi ako nanlaban.
dahil alam ko sa sarili ko na kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Na ako lang ang dapat sisihin sa nangyari. Sa umpisa pa lang ay hindi ko na dapat pinasok ang ganitong relasyon. Sa umpisa pa lang ay hindi ko na dapat hinayaan ang sarili ko na mahulog ang loob ko sa lalaking minamahal ng aking ina. Sobrang pag-iyak at pagkadismaya ng mama ko sa nagawa ko sa kanya, Mama Mia. Kinabukasan, dahil hindi rin ako kinikibo ni Mama, ay pumunta ako sa bahay ni Papa at doon na muna ako tumira dahil nahihiya ako sa ginawa ko sa sarili kong ina. Kaming tatlo lang ni Mama, ako at ni Benji ang nakakaalam sa buong pangyayari nung gabing yon. Nagtanong ang papa ko sa akin kung ano ang dahilan at bakit ako nandoon sa bahay nila. Binalik ko na lang ang tanong kung ayaw niya ba ako doon. Bigla namang nakonsensya si Papa kaya pinapasok niya ako, Mama Mia, at muling pinatira sa bahay nila. Isang araw ay nagkwentuhan kami ni Papa. At hindi ko na natiis, Mama Mia, na itanong ang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Ang tanong na bata pa lang ako ay nakaukit na sa puso at isip ko. Ang sabi ng papa ko, Mama Mia, ay siya raw ang may kasalanan kung bakit nagkahiwalay silang dalawa ng aking ina. Nagkaroon daw siya ng relasyon sa kaibigan ng mama ko at nahuli sila ng mama. Mama Mia, sobra talaga akong naiyak ng husto mula sa nalaman ko kay Papa. Ang akala ko noon ay hindi lang nagkaintindihan ng mga magulang ko kaya nauwi silang dalawa sa hiwalayan. Ang hindi ko alam ay matindi pala ang sakit na pinagdaanan ni Mama sa pagsasama nila ni Papa. Best friend pa talaga ng mama ko ang ginawang kabit ng papa ko noon. Hindi deserve ni Mama ang masaktan ng ganon. Bakit ganon ang mundo kay Mama? Bakit naulit nang naulit sa kanya ang sakit na naidulot sa kanya ni Papa dati? At ngayon ay alam ko na mas doble o mas triple ang naging sakit nito dahil ako pa talaga na anak niya ang dahilan kung bakit siya nasasaktan at niloko ng taong mahal niya. Naging napakasama kong anak sa mama ko. Matapos ang halos 5 buwan, Mama Mia, na pagtira ko sa bahay ng papa ko, ay nagkaroon ulit ako ng lakas ng loob para puntahan, harapin at kausapin si Mama. Alam ko kasi, Mama Mia, na dapat ako ang unang lumapit dahil ako naman ang nagkasala. At ako naman ang dahilan kung bakit nasaktan ang mama ko at kung bakit nasira ang relasyon naming dalawa. Chinempo ko talaga, Mama Mia, na magsasara na si Mama sa kanyang karinderya. Nakita ko siyang nakatalikod habang nagsasara ng kanyang karinderya nung tinawag ko siya, Mama Mia. Amy? Nung tinawag niya ang pangalan ko ay bigla akong napahagulgol sa pag-iyak. Ma, patawarin mo ko. Patawad po. Umiyak na rin ang mama. Ano pa bang magagawa ko? Anak kita. Siguro nga may pagkukulang ako sa iyo bilang ina. Kaya mo rin siguro nagawa yun sa akin. Doon ay mas lalo akong naiyak, Mama Mia. Wala namang kasalanan ang mama ko sa akin. Wala naman siyang ibang ginawa kundi gabayan at mahalin ako. Wala siyang naging pagkukulang sa akin. Kaya naman paulit-ulit akong humingi ng tawad sa kanya. Nung halos mapaluhod na ako ay nilapitan ako ni Mama. At ang sabi niya okay na ang lahat. Kumain ka na ba? Parang nangangayat ka. Ito talagang papa mo, hindi ka ba pinapakain doon? Natawa ako sa sinabi niya. Huwag mo nang isipin yung nangyari, anak. Kalimutan mo na yon. Lika, maupo ka.
Mama Mia, nung pinaupo niya ako, ay bigla akong nakarinig ng tinig ng isang lalaki. Lydia, paano tong karne? Dyan na lang muna. Ako na, mamaya niyan ha. Halika Dave, andito ang anak ko. Ipapakilala kita. Mama Mia, pinakilala ako ni Mama sa bago niyang boyfriend. Dave ang pangalan nito. Habang ako ay nakaupo, ay pumasok naman sa kusina ng kirinderya si Mama at kumuha ng plato. At kukunan niya rin ako ng pagkain. Inutos niya na samahan ko raw si Dave doon. Mama Mia, tinanong ako ni Dave kung bakit ngayon lang daw ako dumalaw. Sabi ko, ngayon lang ako nagkaroon ng chance. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay mahalin niya ang mama ko. Pinakiusap ko na mahalin niya ng totoo ang mama ko. Nangako naman si Dave sa akin na yun ang gagawin niya. Mama Mia, masaya talaga ako na kumakain nung gabing yun. Namiss ko talaga ang luto ng mama. Namiss ko rin ang kausap siya. Kaya naman naging masaya ako. Hindi na rin ako masyadong naging mausisa pa tungkol sa bagong boyfriend ni Mama. Hindi na ako nangingialam pa. Meron pa rin kasing guilt sa puso ko. Pero masaya na ako at pinatawad na ako at tinanggap akong muli ng aking ina. Alam kong sobrang sakit ng pangyayaring yun sa kanya. Pero sadyang matatag na babae ang mama ko. At kahit isang salita ay hindi na niya inulit pa kung ano man ang nakaraan naming dalawa. Minsan natutukso ang tao. Maaaring hindi lang minsan, Mama Mia, kundi kadalasan. Dahil ang tukso ay parte na ng ating lipunan at parte na ng ating pagkatao. Dapat sigurong unahin mo nang isipin ang lahat ng bagay kung ano ang kahihinatnan nito kung papasukin mo at pagbibigyan mong makalapit at makapasok ang tukso sa buhay mo. Dapat pag-isipan mo muna ang positibo at mga negatibong maaaring mangyari para maiwasan mo ang sitwasyong imoral at para maiwasan mo rin ang makasakit at makagawa ng kasalanan. Mama Mia, nung kaarawan ni Mama, matapos ang tagpong napatawad niya ako, 1 linggo lang ang nakakaraan ay in-invite niya ako sa isang hapunan. Habang naghahapunan kami sa loob ng karinderya ay paulit-ulit kong binabanggit sa kanya ang happy birthday, Ma. Sabi niya ay pinasarado niya talaga ang karinderya para sa kanyang kaarawan. Sabi ko naman ay pupunta si Papa mamaya. Talaga? Oo, Mama, sinabihan ko. Sabi niya mauna lang daw ako para hindi ka mabigla. Sana ay maging okay na kayo ni Papa. Sabi ko sa kanya. Mama Mia, ang sabi ni Mama ay hindi na raw niya iniisip kung ano man ang nangyari mula sa nakaraan. Ang lagi raw niyang iniisip ay ang hinaharap. Yun daw ang gusto niyang mas pagtuunan ng pansin. Ayaw niya raw na makulong sa sakit ng nakalipas. Gusto niya raw na makalaya. Ang sabi niya ay masaya raw kapag makalaya ka, lalong-lalo na mula sa sakit. Naiiyak naman ako sa sinabi niya. Sabi ko ay napakamatatag niyang babae. Kaya deserve niya ang kaligayahan at ang kalayaan. Nabigla naman siya kung bakit ako umiyak at ang sabi ko ay masaya lang ako para sa kanya. Ang sabi ni Mama ay masaya rin siya. Pero mas magiging masaya raw siya kung mag-aaral ako ulit. Sana raw ay ang pag-aaral ko ang gagawin kong regalo sa kanya. Nakiusap siya sa akin, Mama Mia, na mag-aral ulit ako para sa kinabukasan ko. Nangako naman ako sa kanya, mag-aaral ako. Hindi dahil sa kanya at hindi dahil hiniling niya, kundi para sa sarili ko. Gusto kong maging mabuti ang future ko. Natuwa naman ang mama ko sa sinabi ko, Mama Mia. Doon ay biglang pumasok si Dave sa aming eksena. Nagpasalamat siya at nakapunta ako sa birthday ng Mama.
Nagtanong siya kung bakit parang seryoso ang pinag-uusapan naming dalawa. Sabi ko ay usapang mag-ina lang yon. Mama Mia, nabigla naman ako sa sinabi ni Dave nung sabi niya na maganda raw kaming mag-ina. Hindi ko na lang pinagtuunan yon ng pansin at lumabas na lang kami dahil marami ng bisita. Mama Mia, habang lumabas kaming dalawa ni Mama at umasikaso ng mga bisita, ay nararamdaman ko na parang may kakaibang titig sa akin si Dave. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Pero Mama Mia, alam ko na kailangan kong umalis mula sa tuksong yon. Kaya naman, pagkatapos ng birthday ni Mama, ay kinausap ko silang dalawa ni Papa. Ang sabi ko kay Mama ay doon ako kay Papa titira dahil doon mas malapit ang paaralan na gusto kong pasukan. Pero hindi naman yun totoo, Mama Mia. Dahil ang totoo ay mas gusto ko sana na kasama sa isang bahay ang mama ko. Kaya lang Mama Mia, alam ko na kapag ginawa ko yun ay baka maulit pa ang nangyari ng kahapon. Kaya naman ang ginawa ko ay nakiusap ako kay Mama na kung pwede ba nasa labas na lang kami magkita. Dahil magiging busy na ako dahil nasa college na nga ako. Pumayag naman si Mama. Doon din ay nakita ko na nag-uusap silang dalawa ng Papa ko. Masaya ako dahil naging okay na rin ang relasyon ng Mama at Papa ko, Mama Mia. Kahit hindi na sila nagkabalikan at kahit may kanya-kanya na silang kinakasama ay naging maayos naman ang relasyon nila bilang magkaibigan. Naramdaman ko noong tumanggi ang mama ko na sa kanya na muli ako tumira, Mama Mia, dahil alam niya raw na ayaw niya na magkamali ulit ako. Ayaw niya na maakit ako o maakit ang boyfriend niya sa akin. Kaya alam ko, Mama Mia, na tama rin ang naging desisyon ko. Sa labas na kami nagkikitang dalawa ng mama ko. Sa ngayon, Mama Mia, ay patapos na rin ako sa aking pag-aaral. Masasabi ko na naging maayos rin ang lahat. Si Mama pa rin at si Dave. Hindi ko alam kung niloloko pa rin ba niya o may pinagkakainteresan ba siyang ibang babae. Pero ang alam ko ay masaya silang dalawa ni Mama. Alam ko rin na wala ako sa posisyon na makialam sa buhay nila, Mama Mia. Basta para sa akin ay masaya na ako na okay ang relasyon ko sa ina ko. At isang salita tungkol sa ginawa namin ni Benji sa kanya ay wala akong narinig mula kay Mama. Wala na rin pala akong naging balita tungkol kay Benji. Mas mabuti na rin yung ganon, Mama Mia. Kahit may pagmamahal pa rin ako sa puso ko para kay Benji, ay mas mabuti na rin na hindi kami nagkatuluyan nang sa ganon ay hindi namin paulit-ulit na mapaalala kay Mama ang ginawa naming kasalanan sa kanya. Ngayon, Mama Mia, ay may boyfriend na rin ako. Sa ngayon ay gusto kong maging tapat sa lahat. Ayaw kong mangagaw o maglaro ng bagay na hindi akin. Lalong-lalo na yung mga bagay na pagmamay-ari na ng iba. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ko. Ang inyong forever na tagapakinig, Aimee. May mga bagay talaga na kahit gustuhin natin ay hindi natin maaaring angkinin dahil pag-aari na ito ng iba. May mga bagay na mali kapag ipinagpatuloy mo dahil makakasakit ka ng ibang tao. Sana ay may natutunan tayo mula sa naging kwento ng buhay ni Aimee. Sana wag nating ipilit ang isang pagmamahal, lalong-lalo na kung may iba tayong nasasaktan. Wala namang mali kapag umibig ka. Wala namang mali kapag maakit ka o magkagusto ka. Ang mali ay yung may gagawin kang aksyon para sa pag-ibig at nararamdaman mong yun na may iba na siyang minamahal pala. Huwag mong bigyan ng kalayaan ang pag-ibig na alam mong pagmamay-ari na ng iba.
Kapag nagkataon na naakit ka sa isang tao na pagmamay-ari na ng iba, lalong-lalo na kung pagmamay-ari ito ng isang taong minamahal mo, ikaw na ang umiwas. Ikaw na ang umalis. Huwag mong antayin ang panahon na makakagawa ka ng mali, na makakagawa ka ng isang bagay na labis-labis mong pagsisisihan. Pero sa kwento rin ni Amy ay nakita rin natin kung gaano ba talaga kaimportante ang pagmamahal ng isang ina. Nakita natin na kahit gaano pa kasakit ang nagawa ni Amy sa nanay niya, ay nagawa pa rin siyang patawarin nito. Kaya sana wag nating sasaktan ang mga taong nagmamahal sa atin ng lubos. Sana gawin natin ang lahat na maibalik natin ang pagmamahal na yon. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwento ni Amy. At kung may sarili kayong kwento ng buhay na nais nyong i-share dito sa ating programa, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Nasa description box po yan below. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, click nyo lang ang subscribe button at i-click nyo po ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat storya na ating i-upload. Huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat. Ako po ang inyong Mama Mia.